Para ko talagang kumita ng dollars para sa pamilya ko eh. Sigurado kang matutulungan tayo nitong recruiter ha? Sigurado yan. Binigay na ni Aling Maria sa akin ang contact number ni Madam. Siya yung recruiter. Okay talaga to si Madam kasi mabait daw at maraming koneksyon sa Saudi at Dubai. Sandali lang. Pag-isipan natin itong mabuti. Nasabi ba ni Aling Maria ang detalye ng trabaho, kontrata at mga babayaran bago aalis? Alam niyo naman, maraming mga illegal recruiter. Baka imbis na magandang buhay para sa pamilya ay trahedya ang maging bunga nito. Ang nega mo naman. Sure ako dito. Okay na to. Wait lang. Huwag makontento sa okay na to, lalo na kung tungkol sa pagtatrabaho abroad. Alamin ang tabang proseso ng pag-abroad. Huwag basta maniwala sa mga pangako para hindi maging biktima ng illegal recruitment at human trafficking. Protect yourself, protect your family, and protect your future. Bago maniwala sa nagsasabing okay na to, bumisita sa Department of Migrant Workers o DMW para sigurado ka. Bisitahin ang kanilang official website o tumawag sa kanilang hotline. Your safety and your future are worth more than empty promises. Don't take the risk, be informed, be safe. Ang paalalang ito ay hatid ng Department of Migrant Workers Region 9 at ng 1116 DXAS, your community radio. Magandang balita, mga kapwa ko PWD. Narito na ang programa para sa atin. May kasama ka. Ako si Kuya Carlo. Makakasama mo tuwing Sabado, alas 8:30 ng umaga. May kasama ka. Mapapakinggan dito lang sa 1116 DXAS, your community radio. DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ang tamang oras, ganap ng alas 6 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Mapagpalang araw pong muli sa lahat ng ating mga minamahal na kaibigan at ating mga tagapakinig. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Ako pong muli ang inyong kaibigang hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagsasabing, every gising is a blessing. Masaya po akong muling makasalo kayo ngayong umaga sa ating pananalangin at syempre tayo'y muling mapalakas ng Diyos sa kanyang makapangyarihang mga salita na siyang bumabago ng ating buhay. Halina kayo mga kaibigan, huwag na po nating pagtagalin. Magsimula na po tayo sa pagbubulay sa mga salita ng Diyos.
Magandang umaga pong muli sa inyong lahat at kasabay ng pagsikat ng araw ay ang panibagong katapatan ng ating Panginoon. Kumusta po kayo ngayong umaga mga ka-HNT? Oras na para sa ating sama-samang pananalangin habang iniinom ninyo ang inyong unang tasa ng kape kasi maraming kapeng iinumin o habang naghahanda po kayo sa pagpasok sa trabaho siguro o kaya ay baka naman kayo ay papasok pa lang sa inyong duty sa ibang bansa siguro nagtatrabaho. Nais namin po kayong pagpalain ng lakas na nagmumula po sa ating Panginoon. Ngayong ika-anim na araw na ito ng ating pagninilay dito sa ating journey ng The Beauty in the Brokenness series. Hihimayin po natin muli ang isang katotohanan na magbibigay sa inyo ng second wind para sa linggong ito. At yung ating paksa ay The Weight of Glory. The Weight of Glory. No, yung bigat ng kaluwalhatiang naghihintay sa ating lahat, ang mga mananampalataya ng Panginoong Hesus. Now, mga ka-HNP, kung nararamdaman mo ang bigat ng katawan paggising mo, ibang klaseng bigat yun no? Babangon ka, parang natulog ka naman, pero parang mabigat yung pakiramdam mo dahil sa dami ng iniisip siguro, daming problema, maraming pangangailangan, o maraming dapat na haharapin na mga deadlines, due date, mabigat man yung pakiramdam mo, manatili ka lang. No? Stay ka lang dyan at relax ka lang dahil ang bigat na nararamdaman mo ngayon ay walang-wala yan sa bigat ng kaluwalhatiang naghihintay nga sa iyo o sa ating lahat. No? Kung maiintindihan lang natin ito, magkakaroon tayo ng panibagong lakas mula sa ating Panginoon. Now, buksan po natin ang ating mga puso sa 2 Corinthians chapter 4 verse 17. Ito po ang ating pagbubulayan ngayong umaga. Aklat ng ikalawang Korinto, kapitulo 4, talatang 17. Sabi po rito, sapagkat ang aming magaan at panandaliang kapighatian ay naghahanda sa amin para sa isang higit na dakila at walang hanggang kaluwalhatian. Aminin po natin to mga ka-HNP. Mahirap po sabihing magaan ang problema, di po ba? Kapag ikaw ang nasa gitna nito. Sabi siguro ng iba, Pastor, paano naging magaan yun? Ang bigat-bigat ang problema, di ba? Kapag hindi sapat ang sahod mo, tapos dami mong mga bayarin, mga utang na kailangang bayaran, loan dito, loan doon, mga taga-loan doon. Mayroon pang GCash na nag-G-loan ka na, nag-G-gives ka pa, tapos sinundan mo pa ng G-credit. Patong-patong, di ba? Tapos kulang ang pera. Hindi magaan yun, sa totoo lang, di ba? Sa pakiramdam. Lalo na pagka sinabayan pa yan ng karamdaman, no? May sakit ka, hindi mo alam kung ano ang resulta ng iyong lab exam, laboratory exam, or ano ba ang magiging kahihinatnan ng ginagawang treatment sa'yo ng doktor. O kapag malayo ka sa mga mahal mo, nagtatrabaho ka sa ibang bansa at kailangan mong lumayo sa iyong pamilya, masakit yun, di ba? Masakit talaga yan. Pero bakit tinawag ni Paul na magaan
at panandalian lamang ang hirap. Sabi niya, ah, sapagkat ang aming magaan at panandali ang kapighatian. No? Ganun niya nilalarawan yung paghihirap sa pinagdadaanan nila. At ganun din naman ang nais niyang makita natin. Magaan at panandalian lamang ang hirap. Bakit pa tinawag nga niyang ganun? Sabi niya kasi sa ikalawang linya ng verse na ating binasa, ay naghahanda sa amin para sa isang higit na dakila at walang hanggang kaluwalhatian. Ibig sabihin, dahil may eternal perspective si Pablo, may eternal perspective. Kaya siya, nasabi niya na, aaminin natin yan, mabigat sa pakiramdam, pero nagiging magaan at panandalian lamang ang aming pananaw dahil meron tayong eternal perspective. May nakikita kasi si Pablo na pangwalang hanggang kahihinatnan ng lahat ng mananampalataya. Kaya gumagaan yon sa kanyang pananaw, sa pakiramdam, at panandalian lang ito kasi meron namang naghihintay na walang hanggang kaluwalhatian. Mahalaga ito yung eternal perspective sa ating mga mananampalataya. Huwag natin kakalimutan yan. Yes, nabubuhay tayo ngayon, pumabangon ka, magtatrabaho, mamaya uuwi ng bahay, matutulog, magpapahinga na naman, paulit-ulit lamang ang routine. Pero huwag mawawala sa iyo na pansamantala lang ang buhay sa mundo. Tingnan niyo yung comparison niya Kung itatabi mo ang hirap mo ngayon, ano man yung hirap na pinagdadaanan mo ngayon, hirap sa kaisipan, pakiramdam, pisikal na kondisyon, sa pinansyal, o pagsamasamahin mo na lahat ng yan, nagkapatong-patong na ang hirap mo ngayon, kung itatabi mo yan doon sa glory na naghihintay sa langit, ang hirap mo ay parang isang langgam lang na nakatabi sa isang napakalaking bundok. O, isipin nyo, gaano ang tindi ng comparison na yun, langgam compared to laki-laking mountain na nasa tabi. It's a trade-off that is infinitely in your favor. Para kang nagbigay ng isang barya para makatanggap ng bilyon-bilyong kayamanan. O, isipin mo, may mag-aabot sa'yo. Halimbawa, ikaw ang ibibigay mo sa kanya, barya lang. Tapos papalitan niya ng bilyon-bilyon kayamanan na ibibigay niya sa iyo kapalit ng barya na ibinigay mo sa kanya. No? Well, hindi naman yun para sa flood control. No? Ito naman ay paglalarawan lang. Para maintindihan lang natin, ano nga bang ibig sabihin ni Pablo? Well, hindi sinasabi ng Diyos na hindi totoo ang hirap mo na pinagdadaanan mo ngayon. Hindi naman natin sinasabing huwag ka nang makaramdam o para bang maging manhid ka na lang. Hindi po, hindi naman niya sinasabing gano'n na hindi nga totoo yung hirap o yung ating pagdadalamhati o yung kapighatian na nararanasan po natin. Ang sinasabi lamang ng Diyos sa atin, hindi yan ang dulo, hindi yan ang katapusan. Kaya wag ka lamang dyan titingin, no? Ang iyong perspective dapat eternal. Ang bawat pagtitiis mo ay may weight o timbang na nag-iipon ng reward sa langit na hindi kailanman mabubulok o mananakaw. Kaya nga weight of glory ang ating paksa, no? So, maganda kong isip-isipin to sa umaga pong ito, pagbulay-bulayan natin, ulit-ulitin natin to sa ating isipan, lalo na doon sa ating mga kababayang nagtatrabaho sa ibang bansa at kinakailangang iwan yung kanilang pamilya, nagsasakripisyo, na baka hindi pa nga natutulog ngayon o kagigising pa lang, no, nandun sila sa ibang panig ng mundo. Yung lungkot na nararamdaman po ninyo sa bawat video call na hindi nyo mayakap ang inyong asawa, ang inyong mga anak. Mahirap po yun no? Hanggang video call na lang ating komunikasyon. Buti na nga lang may video call na ngayon, di ba? Pero mahirap pa rin. Nagtatrabaho ka doon sa ibang bansa dahil kailangan mong gumalaw. Isipin mo, temporary lang yan. Temporary lang.
Pero ang reward ng inyong katapatan, no? Ang inyong katapatan sa inyong pamilya, sa misis mo, ay eternal naman yan. No? Yung gantimpala ng Diyos sa iyo. Mahirap man, temporary lang yan, hanggang video call, masakit, pero ang reward, walang hanggan, no? Sa iyong katapatan, sa pagtataguyod ng iyong pamilya. So, ano man ang sitwasyon mo ngayon, nahaharap ka man sa matinding krisis ng iyong buhay, mabigat man na sa pakiramdam, habang iniisip mo lalo kang nahihirapan, bago ka lumabas ng pinto o bago magsimula ng trabaho ngayong araw na to, gawin po natin ito. Number 1, lift your gaze. Lift your gaze. No, huwag mong tingnan yung semento sa iyong paanan. Tumingin ka sa langit, tumingala ka sa langit. At paalalahanan mo yung sarili mo na padaan lang ako sa hirap na ito. Hindi ako dito titira. Kaya nga pinagdadaanan, hindi mo sinasabing titirhan mo yung lugar na yan. No? Hindi ka mananatili dyan sa lugar na yan. Lalagpas yan. Lilipas din yan. No? Dadaan ka lang sa hirap na yan at hindi ka titira dyan. Yun ang una natin gagawin. Lift your gaze. No? Ang langit, tingnan natin si Lord. And then number 2, declare it. Paulit-ulit mong sabihin sa sarili mo, magaan lang ito kumpara sa reward na inihanda ni Lord para sa akin. Ulit-ulitin mo yon. Mga pangako ng Diyos sa kanyang mga salita, makakatulong yan. Bago mo i-preach sa iba, i-preach mo muna sa sarili mo. Di ba? Kailangan mapalakas ka ng salita ng Diyos. Pangatlo, invest in the eternal. Ibig sabihin, huwag kang mapigilan ng kahinaan mo o ano man yung hirap na dinadaanan mo. Gumawa ka pa rin ng mabuti kahit mahirap. Maglingkod ka pa rin sa Panginoon. Gawin mo pa rin kung ano ang nararapat at ano yung pinapagawa ng Lord sa iyo araw-araw. Kahit may dinaramdam ka, kahit mabigat ang loob mo, mahirap sa pag-iisip, hindi ka mapipigilan niya na gawin ang kalooban ng Diyos. Ang bawat pagtitiis na may kalakip na pananampalataya ay investment mo sa langit, sa future. Kapag ikaw ay humarap na sa Diyos, mananagot ka sa lahat ng iyong mga ginawa. Huwag mong kalimutan, temporary lang ang hirap, kaibigan. Temporary lang ang hirap. Mga ka-HNP, ulit-ulitin ko po yan sa inyo. Temporary lang ang hirap, pero eternal ang reward. Nawa ay dalhin mo ang kaisipang ito sa buong araw mo. Ako pong muli ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagpapaalalang sa hardin ng panalangin, ang bawat luhang itinatanim ay aanihin bilang kagalakan. Magandang umaga, o Panginoon naming dakila. Purihin ang ngalan mo, magpakailanman. Dumating nawa ang iyong kaharian. Mangyari nawa ang iyong kalooban. Sa aming mga buhay, ikaw lang ang papupurihan. Sa iyo kami umaasa, sa lahat ng aming kailangan. Sa mga tukso kami ay tulungang lumayo. Sa mga kasalanan kami ay patawarin. At patawarin namin ang nagkasala sa amin. Sa araw-araw ay ikaw lang ang susundin. O Ama namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay katagpuin sa hardin ng panalangin.
pag-asa sa bawat problema at kabigatan. Ayon sa iyong mabuting plano at kalooban, makakaasa kami ng kasagutan at bibigyan ng kalakasan at kagalakan. O Ama na namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay kataguin sa hardin ng panalangin. O Ama na namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay kataguin sa hardin ng panalangin. Sa Diyos ay sama-sama nating ilagak ang kalalagayan ng ating ekonomiya at kapakanan ng ating mga kababayang naninilbihan sa ibayong dagat. Kayo po ay nakikinig pa rin dito sa inyong himpilang DXAS Radyo Komunidad ng FEBC Philippines. Dito po ang kahilingan ay dinadala sa presensya ng Diyos. At samahan ninyo ako sa paglapit sa trono ng biyaya ng ating Panginoon. Mapagpalang Ama na nasa langit, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa pag-asang dala ng iyong salita ngayong umaga. Sa bawat nakikinig ngayon na mabigat ang pakiramdam dahil po sa mga pagsubok, problema, pangangailangan, karamdaman, Panginoon, hipuin niyo po ang kanilang mga puso. Sa umaga pong ito, ipakita mo sa amin ang weight of glory na naghihintay sa dulo ng aming journey. Ito, Panginoon, kami ay dumadaan sa brokenness at sa panahong ito na ilalantad yung laman ng aming puso. Tinuturuan mo kami rito na magpakumbaba, Panginoon. Binabasag mo kami sa ganitong mga karanasan. Lord, sa aming mga kababayang nasa ibang bansa, nagtatrabaho, ikaw ang magsisilbing yakap nila sa gitna ng lamig at lungkot na nararamdaman po nila. Protektahan niyo po yung kanilang kalusugan at yung kanilang mga pamilyang naiwan po dito sa Pilipinas. Pagpalain niyo rin po ang aming ekonomiya. Dalangin namin ang karunungan para sa aming mga leader, sapat na kabuhayan nawa para sa bawat Pilipino upang wala nang kailangang lumayo pa para lang mabuhay ang pamilya. Salamat po dahil ang hirap namin ngayon ay magiging kwento naman ng iyong tagumpay bukas. No? Sa aming mga tagapakinig sa radyo, ano man ang kanilang sitwasyon o pangangailangan, kakatagpuin niyo po sila. At ganoon din sa aming mga tagapakinig ngayon o kasama namin dito sa aming live stream sa FB. Pagpalain mo si Remy Shi, Lord, sa kanyang laboratory results or examinations. Dalangin namin ang favorable na resulta. Panginoon, malusog na pangangatawan ng iyong ipagkaloob. Dalangin namin ang lakas, Panginoong Diyos, patuloy mo siyang pagpalain. Ganon din nga po si Nanay Vicenta, ang aking dalangin sa kanyang health condition. Ikaw ang Diyos na patuloy namin kinikilala, dakila ka pong manggagamot.
At pinapanalangin namin ang kanyang mga karamdaman, maging sa kanilang spiritual na buhay, sa buong pamilya ay lalo pa silang lumalim sa kanilang pakikipag-iig sa iyo. Tinataas ko rin si Ma'am Evanel, dalangin kung patuloy mo siyang bibigyan ng kapayapaan sa kanyang puso at isipan at anuman yung mas na nasa kanyang leeg, Panginoon, ikaw ang Diyos na makapangyarihan at dalangin kong maglalaho yan in the mighty name of Jesus. Dalangin ko yung kagalingan ay kanyang tanggapin. Ganun din po para kay Misha Sandra Samia sa kanyang operation. Ikaw ang Panginoon na may kapangyarihan at walang imposible po sa iyo. Patuloy mo siyang sasamahan kasama ng sino mang mga doctors or nurses ang mag-a-attend sa kanya. Lord, ikaw ang Diyos na kapiling po niya. Panginoon, patuloy namin pinapanalangin si Ver Caspi sa heart operation. Ikaw pa rin ang Panginoon na noon pa man gumagawa ka ng mga kamanghamanghang bagay at hindi ka nagbabago. Kaya kami lumalapit lamang kami sa iyo, nakikiusap lamang po kami. Higit sa lahat, ikaw ang may kontrol ng lahat, Panginoon. Itinataas po namin sa inyo kalagayan ni Ver. Pagpalain niyo po siya. Kasama na rin, Panginoon, ngayong umaga, tinataas ko si Kuya Ador. Pagpalain niyo po si Ate Gloria de la Cruz, kasama ng kanyang mga anak. Itinataas ko si Gary, si Gilbert, si Gail, si Gladys. Pagpalain niyo po silang patuloy. Dakilang Diyos, ang pag-iingat niyo po ay iyong ipagkaloob lalo na kay Ate Gloria. At sa pag-aalaga din ni Grace, patuloy mo siyang bigyan ng lakas at kalusugan na nanggagaling sa iyo. Pagpapala din sa Spiritu Family, kay Ate Feli, Kuya Boy. Salamat po sa kanilang buhay. Panginoon, pagpalain niyo ang buong pamilya. Si Glenda, Lord, alam namin ikaw po ang Diyos na mabuti at patuloy namin itinataas sa iyo kanyang kalagayan. Sa ngalan ni Jesus, pagpalain niyo po siya sa oras na ito. Si Jerry at si Mercy, pagpalain niyo, Panginoon, kanilang buhay sa maliit na negosyong kanilang ginagawa sa araw-araw. Ikaw ang Diyos na magbibigay sa kanila ng lakas, kalusugan, Panginoon. Dalangin kong manatiling normal ang kondisyon ni Kuya Jerry. At kasama na rin si Mark, si Paul, at si Merarilay, Lord. Dadaloy ang blessing na nagmumula sa iyo sa pamilyang ito. Samahan niyo rin si April Niel sa kanilang gawain, discipleship training. Sasamahan niyo po sila na mula dito ay marami pang mapuproduce na leaders sa kanilang gawain, Panginoon. Lalo pang lalakas ang lahat ng iyong mga anak. Pinupuri ka namin sa bawat isang nakikinig po ngayon, ano man ang kanilang mga pangangailangan or hindi ko man nabanggit yung kanilang mga request. Pero Lord, alam ko higit sa lahat, alam na alam niyo po ang kanilang kondisyon. Katagpuin at pagpalain niyo ang bawat isa sa kanila pong kalagayan. At lahat ng ito, dinadalangin po namin sa matamis na pangalan lamang ni Jesus. Amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin.
Diyos.